Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ang mga pasabog po muli. Ito pong pinag-uusapan na po, komentuhan po natin muli. At talagang grabe po ang pera, bilyon-bilyon, daan-daang bilyon po ang pinagpapartihan pala nila sa pera at buwis natin mga tamay. Ang perang buwis natin ay sila lang po pala halos ang nakikinabang. Katulad po nito, ang sinasabing Pangulo na may accountability sa lahat ay grabe po pala. Halos lahat ng kanyang bahay ay nadideliveran ng limpak-limpak na maletang basura na pera. Pati po sa Malacanang ay nagdi-deliver po ang mga Marines, ang grupo po nila Gutesa. Ito po mga kababayan, ang, uh, ang pahayag po at ibalik tanaw natin ulit at ito po'y pinag-uusapan na. Talagang grabe po. Lahat po sila ay nagkakamal ng salapi. Pakinggan po natin yung sinasabing pati ang Pangulo ay isang damukal na nare-receive na basurang mali-maleta na pera. Delivery, special delivery ng mga Marine. Umpisahan po natin. Alam niyo po ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo? Mula September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver. Wow. At kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo. Kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng magkwento? Alam po natin ng mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na, baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay boss Rizaldico. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo, ako po si Bernard Tubey. Nakapag-deliver po kami. Saan? Forbes po. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Gong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Pero kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. No? At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no?
Alam niyo po ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo. Mula September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 Grabe, no? ay 2022 pa lang, nag-uumpisa na po silang maghakot ng pera ng taong bayan hanggang sa kalagitnaan po ng 2025. Nakita po natin at narinig, mga kabayan, ang mga patotoo ng mga Marines. Grabe, no? At pati Malacanang, Forbes Park, bahay po nila sa Metro Manila at hanggang sa bahay po sa probinsya ay nadideliveran po ng mali-maleta. Grabe. At napakadalas po ng deliver, ano? Grabe. Ginagamitan po ng chopper, airplane, at mga van. Grabe, no? At sino po ang may accountability nito? Sino po? Kanino po nagmula ang korupsyon na ito kaya lumaganap? Sino po? Imposible naman ang korupsyon ay nagmula kay Saldico. Si Saldico ay sumusunod lang po sa utos ng kanyang mga boss. Kung nagnanakaw ang kanyang mga boss, tsak na nagnanakaw din po si Saldico. Hindi naman po pwedeng hindi siya maulingan dahil humahawak siya ng kaldero na maitim ang uling. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang pahayag din po ni attorney kung sino po may accountability sa lahat na nangyaring korupsyon sa ating gobyerno sa panahon po ng binagoongang Pilipinas. Pakinggan po natin. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico? Nakita po natin at narinig at nasaksihan kung sino po ang nasa itaas ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Ayon na rin po kay attorney. Mawawayan. Kung sino po ba may accountability? Sino po ba Commander-in-Chief? Hindi po ba? At hindi po lalawak at hindi lalaganap ng mahigit 3 taon ng korupsyon kung walang alam ang Commander-in-Chief. At tama po sinasabi ni attorney. Hindi ba? At tama rin po ang mga Marines. Bakit mo tatanggapin ang mali-malitang basura na pera kung wala kang alam sa maanumalyang korupsyon? 2022 pa lang, tumatanggap ka na ng mali-malitang pera. Dinideliver ni Saldico at ng kanyang mga bodyguard, ang kanyang mga tauhan ng mga Marines sa pangunguna po ni Orly Gutesa. Hindi po ba? Imposible naman, mga bayan, na magsinungaling ang mga Marine. Di ba?
Sa tingin ba ninyo, sinungaling ang mga Marines na nauutusan mag-deliver? O yung mga nagkakamal ng mali-malitang basura na pera? Pag sinabi nila sa taong bayan na hindi totoo yan, fake news yan, hindi kami tumatanggap ng maleta, paniniwalaan natin sila. Katulad po ng nasa Malacanang, yung tagapagsinungaling nila ron, i-deny po nila na i-deny yan. I-deny yan. Di ba ba? Meron po bang umamin na magnanakaw na siya ay nagnakaw? Meron po bang umamin na gumagamit ng pulburon na siya ay bangag? Mga kabayan, meron po ba? Kahit po pitpitin po natin ang pitpitin ng mga yag balls niyan, hindi po aamin yan. Hindi po ba? Kaya lahat po na nangyari na napakasama at bangungot sa ating bansa nung sila po yung naglingkod, iisa lang po ang puno. Kung kanino po nagmula, sa ugat ng puno. Sino po ba ang ugat? Hindi po ba? Yung may accountability ayon po kay attorney at sa mga Marines, mga kababayan. Sa lahat po ng nangyayaring pamumulitika, korupsyon, lahat po ng issue na napakasama na mahigit 3 taon na pinaggagawa po nila, yan po ay pinagplanuhan po kasi nila yan. Umano. Magmula po sa pinsan na hindi kinukundina at hindi sinasaway sa mga korupsyon at pinipirmahan pa niya, di umano. Hindi po ba? Lahat, pati ICC nagkapera. Ayon po sa mga Marines, pati mga ICC, si Tonyo, si Flaviano, at isang damukal na mga politiko, mga senador, mga congressman, halos lahat sila nagkamal. Pati Comelec, nadideliveran silang lahat. Ayon po sa mga Marines. At marami pa pong pasasabugin ng mga Marines. Marami pa po yan. Dahil po napakatagal po nila nag-deliver. Since 2022 hanggang 2025, sa dami po ng dinideliveran nila. At yan po ay dokumentado. At meron po mga patotoo, may mga larawan, may picture, yung maleta, bukas, may pera, binibilang. Binibilang muna ang pera, tapos ilalagay ulit sa maleta. Para po, mga sigurista rin po no? Mga sigurista rin po, mga hayop. Bakit po? Binibilang nila ulit yung perang dinideliver ng Marines. Baka daw po dinudupitan, baka binabawasan, kaya binibilang ulit. Mga sigurista pa, mga hayop. Di umano. Bibilangin ulit doon sa Forbes Park, mga bayan. Bibilangin pala doon sa Valle Verde. Doon po sa bahay ni Saldico. Bibilangin, pagka nabilang na, ayun, saka i-distribute na. Dahil kompleto na bilang. Hindi po ba? At syempre, kauna-unahang dideliveran mo, si Boss. Si Boss! Importante si Boss. Dahil magdi-deliver ka sa Ilocos, magdi-deliver ka sa Maynila, magdi-deliver ka sa Malacanang, si Boss ang priority. Boss yun Di umano. Yan po mga kababayan. At nananatili po dyan tahimik ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, lalong-lalo po ang ating mga general, dito po sa pinasabog na mga Marines. Mga kababayan, nananahimik pa po sila hanggang ngayon, wala pa po silang kibo dito po sa mga pinasabog ng mga Marines na mali-maleta at lahat po ay dokumentado at may mga larawan. Nananahimik pa rin po sila hanggang ngayon, mga kababayan. Kaya nga po ang malaking tanong, mga kababayan ng mga Pilipino, nadagnan po kaya sila? Natabunan kaya sila ng mga maleta? Kaya hindi na po sila makakilos at makagalaw dahil po sa dami rin ng maleta na nakadagan sa kanilang mga pagmumuka, di umano? Nagtatanong lang po si Kamanong. Buti pa ang mga Marines, mga bayan, kahit po mababa ang ranggo, sila po ay nagawa po nila
na mag-resign sa serbisyo para lang po ipaglaban ang katotohanan at hindi po sila nasilaw sa pera. Nahandyan po ipinaglaban nila ang kanilang dangal at prinsipyo. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani natin na mga Marines. Sana po ay huwag kayong masilaw sa pera ng mga demonyong politiko. Huwag na huwag po sana kayong masilaw. At sana'y hanggang sa dulo, ipaglaban nyo ang mga Pilipino at ang ating bansa. Mabuhay po kayo. At syempre yung dasal po ng Pilipino, majority ng mga Pilipino na matitino, hindi po bangag at hindi po magnanakaw. Ang suporta po at dasal ay nasa inyo. Maingatan po kayo, mga ating po mga Marines. At syempre po ang pamilya Duterte ay maingatan po. Ipagdasal po natin mga kabayan na maingatan po silang lahat. Thank you po sa mga dasal ninyo. At maraming salamat din po mga kabayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Itis-tis lang po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.